Magandang hapon, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Makikita natin ngayon dito sa ating satellite animation itong mga makakapal na kaulapan sa silangan ng Central Luzon. Ito po ay dala ng shearline at ina-expect natin ngayong gabi yung shearline patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan mostly dito sa bahagi ng Aurora, Quezon, maging dito din sa Metro Manila, sa bahagi ng Rizal, Pampanga at dito din sa bahagi ng Bulacan. Mostly po mga light to moderate with at times heavy rains yung mga mararanasan natin ng mga pag-ulan. Kaya pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin nakakaapekto sa malaking bahagi ng northern Luzon. Magdadala pa rin po ito ng maulap na kalangitan at may mga possibility pa rin ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Cordillera Administrative Region, maging sa Cagayan Valley at nalalabing bahagi pa ng Central Luzon. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, mostly dito pa sa ilang parte ng Southern Luzon, maging sa Visayas at Mindanao, posible pa rin po yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And kanina pong alas 3 yung low pressure area na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling namataan sa line 330 kilometers southwest ng Pag-asa Island sa May Kalayaan, Palawan. Ito po yung low pressure area na namataan natin kaninang 2 a.m. sa loob ng ating area of responsibility. And ngayon, nasa labas na po ito ng PAR. And mababa din yung chance nito na maging bagyo and hindi rin ito makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas, araw ng Miyerkules, ang shearline ay patuloy pa rin magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa bahagi ng Aurora at Quezon. Samantala, ang amihan naman, magdadala pa rin ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa malaking bahagi or dito sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, rest of Central Luzon, maging dito din sa Metro Manila. So mostly, medyo may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan bukas at mostly po mga light to moderate yung mga pag-ulan nito. Kaya kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan nito. Samantala, dito naman sa bahagi ng Ilocos Region, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Posible pa rin po yung mga isolated, ang mga may hinang pag-ulan or pag-ambon. And sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, ay may possibility pa rin ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao, maging dito din sa area ng Palawan, patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron po tayong mararanasan mga pag-ulan, ito po yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot pa rin ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms po, posible pa rin tayong makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na pag-ulan, kaya pag-iingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 34 degrees Celsius. At sa kasalukuyan, wala na po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa mga dagat baybayin ng Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. At para naman sa 3-day weather outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days or mula Thursday hanggang Saturday, nakita po natin na medyo hihina yung epekto ng amihan. Kung makaka-apekto po ito mostly sa extreme northern Luzon lamang, kaya expect po natin during this duration dito po sa Metro Manila and sa area din ng Baguio City. From Thursday to Saturday, makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan and posible po yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot pa rin ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And for the area naman ng Legazpi City, magiging mataas po yung possibility ng mga pag-ulan o meron tayong mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot po ito ng easterly. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 15 to 24. Samantala sa Legazpi City naman ay 24 to 30 degrees Celsius.
Samantala dito naman sa bahagi ng Visayas, partikular na sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, patuloy pa rin pong magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan simula Thursday hanggang Saturday. Meron pa rin pong posibilidad ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Agad ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo ay 25 to 31, samantala sa Tacloban naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, partikular na sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly ito pa din yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. And muli, during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng mga short duration ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na pag-ulan, kaya pag-iingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 24 to 32 at sa Zamboanga City naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset ay mamayang 5:27 p.m. at ang sunrise naman ay bukas ng 6:10 a.m. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman sa pinapalabas ng ating mga regional offices ng mga weather or mga thunderstorm or rainfall advisories at mga heavy rainfall warnings, bisitahin lamang yung aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.